signifiers of gaya pagdating sa pagdiriwang ng misa. Ngayon ay Martes, labing-tatlong linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po lahat at magiging ang mamumuno sa ating pagdiriwang sa Reverend Father Gerald Musky Muscado. Sumainyo ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay nagtitipon sa banal na misa. Sa misang ito ng puno ng pasasalamat. Kaya instead of an ordinary time mass, ang iaalay po natin ay misang pasasalamat. Holy Mass for Thanksgiving. Kaya mga kapatid, aminin po na natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kaparihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhaang kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na piling ng Diyos sa lahat ng mga handi at mga banal at sa inyong mga kapatid na ay panalangin sa Panginoong aming Diyos. Kawa tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbibigay ng tanang kabutihan, kaya aming kinilala ikaw ang pinagbubuhatan ng tanang aming taglay at ng aming paghirap. Turuan mo kaming tumanaw ng utang na loob sa iyong mga bigay at magmahal sa iyo ng buong puso at kalakasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong araw na iyon, pinapunan ng mga anghel sila. Madali, kailis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madami sa pagkawasak ng puso. Nag-aatubili pa si Lord tatapot sa habang ng Panginoon. Halos kalagay na sila ng mga lalaki palabas ng puso. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilimon o hihinto sa kapatayan. Magtago kayo sa pagulunan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumunod sila. Huwag na raw magbiro. Sa bagay, napakalaki na ang wala na lupo sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napaka
sa Diyos. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi ko inaasahan. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi ko inaasahan. Poon ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Katulad mo ang iniisip ng sarili tayo. Pag-ibig mo walang maliw ang kasama at kapal. At ang iyong pagtatapat ang palagi kong pagkakas. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi ko inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idarama. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanila ang gawaing kasamaan. Bitaw sa tuwid ay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi ko inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay natuloy. Ang gagawin, kaya naman iligtas mo at nakabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na anong paman. Sa hayag na pagsama ko'y pupuligid ang may kapal. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi ko inaasahan. Magsitayo po. Hallelujah, hallelujah. Poon, ikaw ang pag-asa, ang saligang nagigaya, pag-asa ko sa tuwid na. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matapunan na ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig niyo. Bumamang siya, sinaway ang hangin ng dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pamamalap ako ng wireless mic kasi gusto kong lumapit para meron tayo participation. O pagkakatayo ako dito manalo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isip pa po kayo. May lakad na. Kailangan na. Hello. Yan. So muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Kapag ito mga pagdiriwa, pagpupulong, at lalong may misa, ako sa ganun po sa harap. Napakante lagi yan ng mga naligan. Ito lang ang mga matatakot kasi nanay ko hindi kumakalat ko. Pero ito, pakante. Kaya gusto ko lumapit. Tingnan ako ng akin. No? Ngayong gabi, kung ako ay inimita para sa misa nito, sabi ko ay isang misa pasasalamat. Tama?
ginagawa nito linggo-linggo. Tama? Hindi. Sige, mali. Buwan-buwan. Yan, buwan-buwan. Ang tanong mo, bakit? Kaya nakahimig. Kapag tayo ay nagpapasalamat, ay dahil na. Hindi ba? Hindi tayo nagpapasalamat dahil required ni Lord yun. Hindi tunay na pasasalamat yun kasi hindi galing sa puso natin. Kasi ni-require ni Lord. Diba? Pero wala siyang ni-require. Kayo ang may gusto. Kayo ang nagdesisyon. Buwan-buwan, papasalamat tayo. Ang bawat misa naman ay pasasalamat. Don't get me wrong. Every Mass is a thanksgiving. But what makes this day, amongst all other days, every month, special? So that your heart is overflowing with thanksgiving. Dapat malinaw sa inyo yun. Dahil tuwing kayo mag-aalay ng misa, hindi tayo pupunta dito sa misa para may hingin lamang sa Kanya. Walang masama doon. No? Tayo ay umaasa sa awa at sa pagmamahal ng Diyos. Pwede tayong hingin. Pero yun na ba? Wala pa tayong pwede masalamat. Kaya naman ganda isipin. Sino dito sa inyo ang masasabing fulfilled na sa buhay? Wala. Ano ba Tagalog ng fulfilled? Contento. Sa English, pwede content. Pero mas natin ang Tagalog yan. Fulfillment sa Tagalog ay katuparan. Fulfilled. May katuparan na nangyayari sa iyong buhay. At kapag may katuparan na, halimbawa meron sa hinihiling, at may katuparan na hinihiling mo, doon ka nagiging kontento. Hindi ba? But what makes our heart content? Diba? Paano tayo nagiging kontento? Kaya ako tinanong yan, kasi fulfillment and contentment is a requirement for thanksgiving. Is a requirement, or they are requirements for us to have a heart of gratitude. Hindi ko sinasabing pag-fulfilled na dapat tayo. Nasa sa atin ang lahat. It's not about having. It's about being. Being, kaya nga tinawag na being grateful. Hindi naman sinabing having grateful, di ba? Being grateful. We are grateful. Not because of what we have or what we do not have, but because of who we are as of this moment. Ngayon, tatanungin ko kayo, di ba? Pabalik ko yung tanong. Fulfilled ko kayo. Content ko kayo. Amen? Amen. O ba? Sige, malalaman natin. Dahil may malaking pagkakaiba yan. Sa Tagalog, ang Thanksgiving ay pasasalamat. Isa lang naman ang ibig sabihin niya. Pero sa English, may malaking pagkakaiba. Sige, ano ang English ng pasasalamat? Isa yun. Ano ba isa? Gratefulness. Ito sabi mo. Very good. Last 10. Oh. Gratefulness. Kapag nagpapasalamat ka, ang taong fulfilled has a heart full of gratitude, but not necessarily thanksgiving. Ito yung pagkakaiba. Imagine ninyo, no? Imagine ninyo, ang buhay nyo ay isang malaking bowl. Pag nilagyan niya ng tubig, di ba? Yan naman ang purpose nun, puno, di ba? Pag napuno yan ng napuno, hanggang sa umabot, hanggang dun lang sa tuktok, sa rim, yun ang tinatawag natin gratefulness. Grateful tayo, bakit? Kasi may laman. Grateful tayo kasi umabot na dun sa sukdulan. Minsan ganun tayo, nagpapasalamat tayo kasi may laman. May laman si kanang bulsa, may laman si kalawang bulsa. Nagpapasalamat tayo kasi may laman. Ang bahay natin may laman. Ang puso natin may laman. Nagpapasalamat tayo. That is gratefulness. And there's nothing wrong with being grateful. Okay iyon. Walang problema iyon. Pero, bilang isang Kristiyano, kulang yun. Kulang. Bakit?
Bakit? Ikaw lang ba ang bowl sa mundo? Hello? Hi? Kung kayo po isang bowl, siya rin isang bowl. Kung ikaw puno, nagpapasalamat, paano yung iba? Diba? Minsan ganun tayo, Lord, salamat, binigyan mo ko ng ganito. Lord, salamat, biniyayaan mo ko ng ganito. Nagkaalay pa tayo sa misa, nagpupuri tayo linggo-linggo. There is nothing wrong with that. Tama yun. Pero kulang. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi lang naman siya nagpapasalamat. He was not just grateful to the Father. His heart was full of thanksgiving na hindi sapat na puno ang kanyang bowl. Kailangan mapunutin ang iba. Yun ang malaking pagkakaiba. Pag napuno, grateful lang tayo. Thank you, Lord. Binigyan mo ko. Pero ang thanksgiving, ganito. Puno na, umaapaw pa. Thank you, Lord. Binigyan mo nito. At alam ko, pinagkatiwala mo lang sa akin ito. Ngayon, ibabahagi ko. Yan ang malaking pagkakaiba. Na nagpapasalamat ng grateful ka lang. Kasi kung anong meron ka, na nagpapasalamat ka na puno ng thanksgiving. Kasi may nakikinabang na iba. Kasi kung si Jesus hindi siya nagpapasalamat ng may thanksgiving, hindi tayo makikinabang lahat. Hindi aapaw ang tubo at tubig na nanggaling sa kanyang puso at lahat tayo maaamunan. Kasi pwede lang siya maging grateful na anak siya ng Diyos kaya hindi sa pagod. No. Dahil nga nag-uumapaw, kailangan nila. Kaya mga kapatid, ngayon, buwan-buwan ginagawa natin ito, ang pasasalamat. Isa, pasasalamat. Unang tanong, what are you grateful for? Doon naman nagsisimula yan. Saan ka nagpapasalamat? Ang buong mong sabihin, hindi pa kasi puno. Kaya hindi mo makapagpasalamat. I'm not grateful kasi hindi pa puno eh. Kaya baka naman kaya hindi na puno kasi ang taas ng baso mo, ang taas ng bowl mo, ang taas ng requirement mo sa Panginoon, binibigyan ka na, kulang pa sa iyo. Masyadong tinataasan, is totoo lang, hindi ka naman kulang. Ikaw lang nagsasabing kulang ka sa dami ng hinahanap mo, sa dami ng hinihingi mo, hindi ka makontento. So tama, maging grateful tayo. Pero yung taas ng bowl. Kung masyadong choosy, be grateful in the little things. Because the little things, when they pile up, they will fill you. And then, pag naisip nyo na kung saan kayo grateful ngayon sa Panginoon, isipin ninyo, Panginoon, o ipagdasal ninyo, how can my heart be a heart full of thanksgiving? Paano ko paaapawin ang binigay mo sa aking grasya na nakalagay sa sisidlan ng puso ko? Paano? Something. If you are grateful for the little things, maliliit na bagay, madaling mapuno ang buo. At kapag madaling mapuno ang buo, napakadali ang thanksgiving. Napakadali ang tumulong sa iba. And I'm not just talking about money, my dear brothers and sisters. Ang pera, madali lang yan. Sa totoo lang, yan ang pinakamadaling ibigay. Anong pinakamahirap na ibigay? Panahon para sa mga minamahal mo. Panahon para sa anak mo. Panahon para sa asawa mo. Ano pa mga pinakamahirap ibigay? Pagpapatawad. Ano pa? Ang tumulong sa kapatid mo na nangangailangan. My dear brothers and sisters, let us be clear at this Mass. What are we grateful for? What are those little things? And then, ask the Lord.
ask the Lord not only to fill this cup, but also to have your cup remain small so that it can be easily be filled. Mas madali kayo umapaw at mas madali kayo makatulog at magmahal ng iba. So that all of you will not only have a heart full of gratitude, but a heart full of thanksgiving. Amen. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang amin ng talo. Mula sa katotohanan ito, manalangin tayo may panalangin para sa katahimikan ng napakagulong nito. Sa bawat panalangin natin ito, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsuko sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandargat, mga mangingisda, at yung mga tao sa dagat na bumula ang ikinabubuhay naway makadama ng kasiguraduhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdulina sa kanilang pananampalataya, naway makatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may kalsanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpos ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Amang nasa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na tumutunos. At magdulot nawa itong kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihilin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maria
Manalangin kayo mga kapatid upang mapaghahain natin ay kalutan ng Diyos Ama makapangyarihan. May paginawa ng Panginoon itong pagkakaroon sa iyong mga kamay, sa kapulian at karangalan, sa aking kapaknabangan at sa buong sambayan. Ama naming lumikha, dahil sa lahat ng iyong mga bigay, kaya aming inihanda ang mga alay na ito na inihahain namin sa iyong nagana. Upang ang pagbibigay mo, kahit kami hindi marapat sa iyong kantika, ay matulan namin magpupuri sa ngalan ng dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, para sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa Sumainyo kita sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming mahihayag kahit na ito'y walang anumang mailalagdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami naguguli sa iyo kadakilaan. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Pwede naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang alis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang alis ng aking dugo, ng bago at walang mga Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Pagpunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang palis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Makayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindatahin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na ng Esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sa iyo, Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay talagang mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mga alay namin bilang pasasalamat ay iyong sinutian ng pagsasalo sa iyong anak na hindi namin kaya malagahan. Kaya ipagkaloob mo sa iyong mga biyaya kami tumipay sa ikapagiging dapat namin ikaw ay paglingkuran, sa ikapagkakamit namin ng ibayong mga may ibigay. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. If we want to have a life that is fulfilled, we have to have a heart not only full of gratitude or gratefulness, but a heart full of thanksgiving. Kaya nga, fulfillment. Full, and then you feel others. Punong-puno ang iyong buhay dahil sa inyong pasasalamat, gratefulness, na kailangan mapumapaw sa pamamagitan ng iyong thanksgiving.
Sabi nila, bakit daw kailangan pang gamitin kayo? Bakit hindi na lang dapat ibigay doon sa mga nangangailangan, diretso ng Diyos? Tama ba? May punto? Bakit hindi na lang ibigay na diretso sa mga nangangailangan? Bakit kailangan pa kami muna magulong para mabigyan yung iba? Dito papasok ang karunungan ng Diyos. Eating 2 birds with 1 stone. Sa kanyang biyaya, hindi lang isa ang itinapang, dalawa o higit pa. Tingnan niyo, yung binibigyan, natututo ng pagmamahal, natututo ng awa, at nadadaluyan ang mga nangangailangan. You see the wisdom of God? Tandaan niyo ha, we are mere vessels. Kaya yung umakaw yan, natunog ng pasasalamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng kapangyarihan ng Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Kailangan natin ng banal na Eucharistia. Umayaw kayong taglay at pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Yun po ang sabi. Sa July 5 po, meron po free concert dito sa parokya. Sana po maka-attend tayo. Free admission na 7 p.m. po. Sa Sabado po yun. And then, ang ating Life and Spirit Seminar, tuloy na po yun sa July 12 and 13. Ang Saturday po, naka-white tayo. And then Sunday, yung new BO t-shirt. Kung wala pa pong nagbigay ng mga order and sizes, nagbigay na lang po kay friend po. Or sa mga Rosal Group coordinator or facilitator. August 9, ang ating POG anniversary. So, kung further announcement na po yun, wala na tayo venue. And then yung ating GSS, August 23 to 24, wala pa rin final pero for updates. And then next week, si Jude din si Joseph kasi kausapin ko si Sister Rose kung paano makakain na siguro, no? So, yun po. Meron pa po ba ng announcement? Maraming salamat po sa ating lahat na lugar na ng ating next video naman. So, ginawa po ang Holy Father ay nagsulit sa atin. Magandang paalala sa atin. Lalo sa ating community. Yun po. At maraming salamat po sa ating lahat. See you next Tuesday.